Gabi na nang matanaw ni Karina Reyes ang pamilyar na ilaw ng kanilang kalye. Para sa isang karaniwang dalaga na pagod mula sa maghapong pagtatrabaho sa isang maliit na karinderya sa Cubao, ang tanging nais niya ay umuwi, magtanggal ng pagod, at namnamin ang katahimikan matapos ang isang mahabang araw. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Sa isang abalang sangandaan sa Aurora Boulevard, kung saan naghahalo ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang aroma ng mga pagkaing kalye, bigla siyang pinahinto ng isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng uniporme ng pulis. Walang opisyal na patrol car, walang malinaw na mission order, tanging isang biglaang checkpoint na puno ng tensyon. Ang pinuno nila, isang lalaking nagngangalang AC Tatloberto Sandoval, ay agad siyang inakusahan na hindi standard ang tambutso ng kanyang motorsiklo, kahit na iginiit ni Karina na ito ang orihinal na galing sa pabrika. Nang tumanggi si Karina na magbayad ng 1,000 pisong iareglo at hilingin ang tamang proseso ng batas, sumabog ang galit ni Sandoval. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Karina, sapat upang siya'y mapaupo sa maruming aspalto. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na igapos si Karina, gamit ang isang magaspang na lubid at ikabit ito sa bumper ng kanilang sasakyan. Sa harap ng dose-dose ng mga mata na walang magawa, itinutok ni Sandoval ang kanyang baril sa mukha ni Karina habang sumisigaw, "Ito ang napapala ng mga matatapang na lumalaban sa amin." Ngunit sa likod ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi at ng katahimikang ipinakita niya, may itinatagong isang bagay si Karina na hindi inaasahan ng sinuman. Nang maging kampante si Sandoval at kinalagan ang tali, sa isang kisap-matang kilos na hindi napigilan ng sinuman, inagaw ni Karina ang baril. Sa isang iglap, ang sandatang nagbanta sa kanyang buhay ay nakatutok na ngayon sa noo ng tiwaling pulis. Natigilan ang mga tao. Nanigas sa kanilang kinatatayuan ang mga tauhan ni Sandoval, at ang salarin na puno ng kayabangan kanina ay nanginginig na ngayon sa takot. Hindi natapos sa kalsada ang pangyayaring iyon. Nabunyag ang iligal na checkpoint. Naaresto ang mga tiwaling pulis, at ang lungsod na matagal nang nabubuhay sa takot ay nagsimulang makakita ng liwanag ng katarungan, salamat sa katapangan ng isang dalagang hindi yumukod sa kawalang katarungan. Ngunit ang tanong ngayon, sino nga ba talaga si Karina Reyes, at bakit siya nanatiling kalmado sa bingit ng kamatayan? Ang sagot ay higit na nakakagulat kaysa sa kayang isipin ng sinuman. Tanghali pa lang, sa isang karinderya sa gitna ng Cubao, ang hangin ay puspos ng ingay ng mga parokyano na dumarating at umaalis. Ang mga mesa ay siksikan, puno ng mga taong abala sa kanilang pananghalian, nagkukwentuhan, o simpleng nagpapahinga sa gitna ng kanilang abalang araw. Sa likod ng lahat ng ito, si Karina Reyes ay tahimik na nakatayo sa likod ng counter. Ang kanyang mga galaw ay mabilis ngunit may kahinahunan. Ang kanyang magandang mukha ay hindi natitinag ng ingay sa paligid. Inilaan niya ang buong araw sa paglilingkod sa mga customer nang may buong pasensya at pag-iingat. Ngayon, sa pagtatapos ng kanyang shift, dahan-dahan niyang nilinis ang kanyang lugar, inayos ang kanyang uniforme, at naghanda para umuwi. Walang kamalay-malay na ang kanyang paglalakbay pa uwi ay magiging simula ng isang pangyayaring babago sa lahat. Matapos tapusin ang kanyang mga gawain sa karinderya, na mula patanghali ay puno na ng ingay ng mga kumakain, lumabas si Karina Reyes nang may mahinahong mga hakbang. Ang araw ay nagsisimula ng bumaba, nag-iiwan ng ginintuang sinag na marahang tumatama sa ibabaw ng kalsada. Suot niya ang isang manipis na jacket, ang kanyang helmet ay nakasabit sa kaliwang kamay, habang ang maliit niyang bag ay nasa kanang balikat. Ang lahat ay maayos, tulad ng kanyang palaging disiplinadong kilos. Maingat niyang pinaandar ang kanyang simpleng motorsiklo, at dahan-dahang sumabay sa agos ng trapiko na nagsisimula ng bumigat pagsapit ng dapit hapon. Habang nasa motorsiklo, hinayaan ni Karina na haplusin ng hangin ang kanyang mukha, na para bang nililinis nito ang natitirang pagod mula sa mahabang araw. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, tapos na rin, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay halos malunod sa ugong ng mga sasakyan sa paligid. Ang kanyang tingin ay diretso sa unahan, paminsan-minsan ay sumusulyap sa salamin upang tiyaking ligtas ang daan. Ang mga kalsada sa hapon ay palaging abala. Ang mga nagtitinda sa bangketa ay nagsisimula ng maglatag. Ang mga batang pauwi mula sa eskwelahan ay nagtatakbuhan sa sidewalk,
at ang mga motorista ay nag-uunahan sa espasyo sa pagitan ng mga ilaw trapiko na madalas ay hindi sapat upang ayusin ang daloy ng sasakyan. Ngunit si Karina ay nanatiling kalmado. Sanay na siya sa ritmo ng lungsod na ito. Alam niya ang bawat liko, bawat pulang ilaw, at maging ang bawat mukha na madalas niyang makasalubong sa kanyang pag-uwi. Sana makarating ako sa bahay bago umulan, sabi niya ulit sa kanyang isipan habang tinitingnan ang langit na nagsisimula ng dumilim sa kanluran. Binilisan niya ng kaunti ang takbo ng kanyang motorsiklo, umaasang makarating ng mas maaga sa bahay upang makapagpahinga. Wala siyang inaasahan na mangyayari. Tanging isang simpleng pagnanais na makauwi ng payapa tulad ng mga nakaraang araw. Ngunit ang tadhana, tulad ng madalas mangyari, ay naghihintay sa susunod na kanto. Hindi pa man nakakalayo si Karina mula sa karinderya, ang dating normal na daloy ng trapiko ay biglang naging magulo. Sa di kalayuan, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng pulisya ang nakatayo sa gilid ng kalsada, pinapahinto ang mga sasakyan isa-isa gamit ang matigas na senyas ng kamay. Sa gitna nila ay nakatayo ang isang lalaking matipuno, may matigas na mukha, at kitang-kita ang ranggo sa kanyang balikat, si F3 Berto Sandoval, ang pinuno ng checkpoint. Walang opisyal na banner, walang patrol car na may logo ng F, tanging isang puting van na nakaparada ng pahilig sa gilid ng kalsada at isang simpleng lubid na nakatali sa pagitan ng dalawang poste. Bahagyang kumunot ang noo ni Karina. Narinig na niya ang mga kwento mula sa kanyang mga kaibigan tungkol sa mga biglaang checkpoint na madalas lumitaw sa oras ng uwian. Ngunit hindi pa niya ito naranasan mismo hanggang sa araw na ito. Dahan-dahan niyang binagalan ang takbo ng kanyang motorsiklo at huminto sa linyang itinuro ng isa sa mga miyembro ng checkpoint. Ang hangin na kanina ay malamig ay tila naging mabigat at puno ng tensyon. Lisensya at rehistro, utos ni Sandoval ng may malakas na boses, papalapit habang tinitingnan si Karina mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, puno ng hinala. Si Karina, nang walang pagmamadali, ay binuksan ang kanyang maliit na bag at inilabas ang mga hinihinging dokumento. "Heto po, sir," sabi niya ng magalang, iniabot ang mga papel gamit ang dalawang kamay. Tinanggap ni Sandoval ang mga ito nang walang pasasalamat. Pinagbali-baligtad niya ang rehistro na parang may hinahanap at biglang tumingin kay Karina ng may matalim na titig. "Hindi standard ang tambutso mo," sabi niya ng walang emosyon na parang naglalabas ng isang hatol. Nagulat si Karina. "Paumanhin po, sir, pero ito po ang stock pipe mula sa kasa. Hindi ko pa po ito napapalitan o minumodify." Ngunit, umismid lang si Sandoval. Hindi pinansin ang kanyang paliwanag, tiniklop niya ang mga papeles at isinilid sa bulsa ng kanyang uniforme. Hindi na ibinalik. Sa paligid nila, ang ibang mga motorista ay nagsimulang sumulyap ng may pag-aalala. Ngunit walang nangahas magsalita. Ang checkpoint na iyon ay hindi isang simpleng pagsusuri. Ito ay tila isang bitag na matagal nang inilatag. At si Karina, nang hindi namamalayan, ay kapapasok pa lamang dito. Nakatayo si F3 Sandoval sa harap ni Karina. Ang kanyang malaking katawan ay tila aninong tumatakip sa papalubog na araw. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, puno ng kalkulasyon, na parang ninanamnam ang pagkalito na nagsisimulang mabakas sa mukha ng dalaga. Sa isang boses na walang emosyon ngunit puno ng diin, muli siyang nagsalita. "Masyadong maingay itong tambutso mo, hindi ito pasado sa bitiw. Alam mo ba ang regulasyon, miss?" Huminga ng malalim si Karina, sinusubukang pigilan ang emosyon na nagsisimula ng umakyat. Alam niyang ang kanyang motorsiklo, kahit simple, ay palaging alinsunod sa orihinal na specifications. "Sir, sigurado po akong stock pipe ito mula sa pabrika. Hindi ko pa po ito napapalitan simula nang bilhin ko ang motor na ito," sagot niya ng mahinahon. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit magalang pa rin. Ngumisi si Sandoval. Hindi niya ibinalik ang mga dokumentong hawak, sa halip ay mas lalo pa itong isinuksok sa bulsa ng kanyang uniforme. "Kung sigurado ka, bakit hindi mo nalang bayaran ang administrative fee na 1,000 tapos na? Hindi na kailangang maging komplikado, hindi ka napipila sa opisina, hindi ka napabalik-balik." Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin na parang lason, malinaw, direkta, at puno ng nakatagong kahulugan.
Tumingin si Karina ng diretso sa mga mata ni Sandoval, walang takot. Sa likod ng kanyang kahinahunan, ang kanyang isipan ay nagkakarera. Ito ay hindi opisyal na checkpoint. Ito ay pangingikil na nagpapanggap na pagpapatupad ng batas. So, ang ibig ninyong sabihin, areglo po ito, tanong niya ng mahina, ngunit sapat na malakas para marinig ng ilang motorista sa paligid na nagsimula ng huminto. Nagtatanong ka pa, suminghal si Sandoval, ang kanyang kamay ay bahagyang kumuyom. Tawagin mo ng ganyan kung gusto mo. Pero kung ayaw mong magbayad, edi humanda kang kumuha ng tiket. Mahaba ang proseso. Gusto mo ba iyon? Tumahimik si Karina sandali. Ang hangin ay marahang humihip, tinatangay ang dulo ng kanyang buhok na nakalugay sa ilalim ng helmet. At sa isang malinaw at matatag na boses, sumagot siya, kung talagang may nilabag ako, sige po, tiketan ninyo ako ayon sa tamang proseso. Dadalo ako sa korte at aayusin ko ito ng legal. Pero hindi ako magbabayad ng perang walang malinaw na basehan sa batas. Ang kanyang mga salita ay parang kulog sa gitna ng araw, matalas, malinaw at hindi inaasahan. Agad na nagbago ang mukha ni Sandoval. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay nawala, napalitan ng isang matigas na linya sa kanyang noo at panga. Hindi siya sanay na sinasagot, lalo na ng isang dalagang mukhang ordinaryo lamang. At doon nagsimulang tumubo ang buto ng galit. Isang buto na sasabog sa karahasang hindi inaasahan. Ang hangin sa hapon na dati puno lamang ng ugong ng mga sasakyan at hihip ng hangin ay naging mabigat at nakakakilabot. Ang huling sinabi ni Karina, matatag, malinaw at puno ng prinsipyo, ay umalinggaw sa gitna ng mga motoristang nagsimula ng magkumpol-kumpol sa paligid ng checkpoint. Tahimik sila, nagpipigil ng hininga, na tila nararamdaman na mayroong isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nangyayari. Sa gitna ng mga tao, si Karina ay nanatiling nakatayo ng tuwid sa tabi ng kanyang motorsiklo. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang baba ay bahagyang nakaangat, ang kanyang mga mata ay hindi umiiwas sa matalim na titig ni Sandoval na ngayon ay namumula na sa galit. Humugot ng isang magaspang na hininga si Sandoval. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba na parang isang torong handa ng sumugod. Lumapit siya. Ang distansya sa pagitan nila ngayon ay kasing lapit na lamang ng isang palad. Sino ka sa akala mo? Bulong niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng banta. Ang lakas ng loob mong hamunin ang isang alagad ng batas sa gitna ng kalsada. Akala mo ba ito ay isang korte? Hindi umatras si Karina. Kahit na ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. Hindi po ako nanghahamon, sir. Humihingi lang po ako ng tamang proseso na ipatupad ayon sa nararapat. Kung ako man ay nagkasala, hayaan nating ang korte ang magpasya. Hindi pera ang magdidikta. Ang mga salitang iyon, dahil sa kanilang katapatan, ay naging gasolina sa apoy ng galit ni Sandoval. Sa isang mabilis at marahas na kilos, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at plak. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Karina. Ang tunog na iyon ay bumasag sa katahimikan, tumusok sa tainga ng mga saksi na natigilan. Nawala ng balanse si Karina at bumagsak sa aspalto. Ang kanyang helmet ay natanggal. Tinakpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha na ngayon ay namumula sa bakas ng palad ng tiwaling pulis. Ngunit sa loob ng ilang segundo, bumangon si Karina. Dahan-dahan, sa isang kilos na puno ng dignidad, tumayo siyang muli. Ang kanyang mga mata na dating kalmado ay nag-aapoy na ngayon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kontroladong galit. Tinitigan niya si Sandoval nang hindi kumukurap na parang sinasabing ang karahasan ay hindi magpapasuko sa kanya. Nang makita ang tahimik na paglaban na iyon, naramdaman ni Sandoval na naiurakan ang kanyang otoridad. Matigas ka pala, ha? Sige, sigaw niya at saka sumigaw sa kanyang mga tauhan. Itali niyo iyan gamit ang lubid, ikabit sa bumper ng van. Nang walang pag-aalinlangan, dalawang lalaking nakauniporme ang lumapit, may hawak na magaspang na lubid. Hindi lumaban si Karina ng pisikal, ngunit ang kanyang mga titig ay nanatiling matalim. Na para bang itinatala niya ang bawat mukha, bawat kilos, bawat krimen na nagaganap sa ilalim ng papalubog na araw. At sa gitna ng sakit at kahihiyan, alam niya na ito ay hindi ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki.
Hindi pa man natutuyo ang alikabok sa kanyang tuhod, sa pilitan ng hinila si Karina ng dalawang lalaking nakauniporme na ngayon ay nag-iba na ang anyo, mula sa mga tagapagpatupad ng batas ay naging mga berdugo. Ang isang magaspang na lubid, na karaniwang ginagamit sa pagtali ng kargamento sa mga truck, ay mahigpit na ipinulupot sa kanyang mga pulso. At ang dulo nito ay ikinabit sa harap ng bumper ng puting van na kanina pa inakatayo na parang isang tore ng kayabangan sa gilid ng kalsada. Bawat kilos nila ay marahas, walang awa. Na para bang si Karina ay hindi tao, kundi isang bagay na maaaring tratuhin kahit paano nila gusto. Ang mga taong dati sumisilip lamang mula sa malayo ay mas lumapit na ngayon. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot, awa at pigil na galit. Tumayo si Sandoval sa gitna ng kalsada. Ang kanyang dibdib ay nakaumbok na parang nanalo sa isang laban na hindi naman niya hinarap. Hinugot niya ang kanyang baril mula sa sakbat ng may pagkateatrikal. Dahan-dahan niyang itinaas ang baril hanggang sa ang dulo nito ay dumampi sa baba ni Karina, sapat na malapit para maramdaman ang lamig, sapat na malapit para pumatay. Tingnan ninyo itong lahat, sigaw niya sa mga tao. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, puno ng kayabangan. Ito ang napapala ninyo kapag lumalaban kayo sa otoridad. Akala ninyo kaya ninyong basta-basta kaming hamunin? Ito ay isang leksyon para sa inyong lahat. Hindi gumalaw si Karina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin diretso sa unahan, lagpas sa dulo ng baril na nagbabanta sa kanyang buhay, lagpas sa mukha ni Sandoval na puno ngayon ng huwad na pagmamalaki. Sa likod ng kanyang katahimikan, naramdaman niya ang lahat. Ang sakit sa kanyang pisngi na nag-aalab pa rin, ang lubid na kumakaskas sa kanyang balat, ang titig ng dose-dose ng mga mata na walang magawa, at sa gitna ng lahat ng iyon, isang determinasyon na lalong tumitibay. Ngunit sa gitna ng desperasyon na nasasaksihan ng marami, biglang yumuko ng kaunti si Karina. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na malinaw para marinig sa gitna ng katahimikang sumunod sa sigaw ni Sandoval. Sige po, suko na ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na parang basag. Magbabayad. Magbabayad na po ako. Kahit magkano pa ang hilingin inyo, pakawalan ninyo lang po ako. Ang kanyang mga luha ay dumaloy, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na makitang kung gaano kadali yurakan ang katarungan sa sarili niyang bayan. Yumuko siya, nanginginig ang mga balikat, na parang sumusuko na sa korap na kapangyarihan. Ngumiti si Sandoval, kontento na parang kumpleto na ang kanyang tagumpay. Ayan, ganyan nga, sabi niya habang tumatawa ng mahina. Kaya sa susunod, huwag kang magmamatapang. Kami ang batas. Dapat sumunod kayo. Sa isang mayabang na kilos, sumenya siya sa kanyang mga tauhan na tanggalin ang tali. At nang sa wakas ay makalag ang tali, nang muling tumayo si Karina na nakayuko pa rin ang ulo, doon, sa isang iglap na hindi inaasahan, siya ay kumilos. Mabilis, tiyak at nakamamatay. Hindi pa man nawawala ang tawa ni Sandoval sa hangin, ang katawan ni Karina na mukhang mahina at sumuko ay biglang naging parang kidlat. Sa isang kilos na napakabilis at hindi mabasa ng ordinaryong mata, humakbang siya ng kalahating hakbang pasulong. Ang kanyang kanang kamay ay sinunggaban ang pulso ni Sandoval na hawak pa rin ang baril, gamit ang isang tiyak na teknik. Resulta ito ng maraming taong pagsasanay na hindi nakikita ng sinuman. Sa isang T-click, pinihit niya ang pulso sa maling direksyon, pinilit ang mga daliri ni Sandoval na bitawan ang sandata. Nahulog ang baril sa kamay ni Karina, at sa isang iglap, ang baril na kanina inagbanta sa kanyang buhay ay nakatutok na ngayon sa pagitan ng mga mata ni Sandoval. Tila huminto ang oras. Ang mga taong kanina takot na takot ay natigilan. Ang mga tauhan ni Sandoval ay nanigas. Ang kanilang mga kamay ay nakaangat, handa sanang bunutin ang kanilang mga baril. Ngunit nag-aalangan dahil ang buhay ng kanilang pinuno ay nasa dulo ng gatilyo na kontrolado ng isang dalagang kanina lang ay kanilang hinamak at itinali na parang hayop. Namutla ang mukha ni Sandoval, nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang bibig ay nakabukas ng walang tunog. Malamig na pawis ang dumaloy mula sa kanyang sentido. Baliw ka, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, malayo sa kayabangang ipinakita niya kanina. Hindi sumagot si Karina ng pasigaw o may pang-insulto. Tinitigan niya lamang ito. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang talim ng kutsilyo. Ang kanyang boses ay mababa ngunit tumutusok.
Sino ang baliw, sir? Ako na ipinagtatanggol ang aking dignidad, o kayo na ipinagbibili ang uniforme para sa kakarampot na pera? Lumapit siya ng isang hakbang. Ang baril ay nanatiling matatag sa kanyang kamay. Alam kong hindi ito opisyal na checkpoint. Walang mission order, walang patrol car na mailogo, walang saksi mula sa totoong pulisya. Ito ay pangingikil na binalutan ng uniforme at sandata. At sa tingin ninyo, sa pagsampal sa isang babae sa gitna ng kalsada at pagtali sa kanya na parang hayop, igagalang kayo. Nautal si Sandoval, nanginginig ang kanyang katawan. Hindi mo alam kung sino ako. Alam na alam ko kung sino kayo, putol ni Karina, matatag. At alam ko rin kung gaano karaming mamamayan na ang inyong kinikilan sa ganitong paraan. Ngayong araw, magtatapos na yan. Tumingin siya saglit sa mga tao. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang boses upang marinig ng lahat. Huwag kayong matakot. I-record ninyo ang lahat. Ikalat ninyo. Ang katarungan ay hindi patay. Naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon para bumangon. At nang may kahinahunan, inilabas niya ang kanyang telepono mula sa bulsa ng jacket, na sa hindi malamang dahilan ay buo pa rin kahit siya ay bumagsak at itinali at pinindot ang 911. Sa kabilang linya, malinaw na narinig ang boses ng operator. Emergency report. Please state your location and incident. Mayroong iligal na checkpoint sa Aurora Boulevard, malapit sa kanto ng palengke, sabi ni Karina nang may mahinahon ngunit matatag na boses. Pinamumunuan ng isang nagangalang AC Tatloberto Sandoval, nagpapanggap na pulis, nagsasagawa ng pangingikil, karahasan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Hawak ko ngayon ang pangunahing salarin gamit ang sarili niyang sandata. Magpadala kayo ng tulong agad. Sa likod ng boses na iyon, sa likod ng pambihirang kahinahunan, nakatago ang determinasyon ng isang ahente na sa wakas ay natagpuan ang sandaling kanyang hinihintay, hindi para maghiganti, kundi para ibalik ang tiwalang matagal ng nasira. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto matapos ang tawag na iyon, isang matinis na tunog ng sirena ang bumasag sa katahimikan ng dapit hapon. Mula sa malayo, isang patrol car na kulay puti at asul ang mabilis na papalapit. Ang kumikislap na ilaw nito ay sumisira sa tensyon na nakabitin pa rin sa hangin. Ang mga mamamayan na kanina ay sumisilip lamang mula sa likod ng kanilang mga sasakyan ay tumayo na ngayon ng tuwid. Ang kanilang mga hininga ay pigil, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang nagsisimula ng tumubo. Huminto ang sasakyan sa harap ng mga tao. Bumukas ang pinto at lumabas ang 3 pulis na may kumpletong uniforme, may dalang mahahabang baril at seryosong ekspresyon sa mukha. Hindi sila bahagi ng grupo ni Sandoval. Ang kanilang uniforme ay maayos. Ang logo ng FAC ay malinaw na nakikita at ang kanilang mga kilos ay sanay at puno ng disiplina. Isa sa mga opisyal, isang tenyente, ang humakbang pasulong. Mabilis na sinuri ng kanyang mga mata ang lugar. Si Karina ay nakatayo pa rin, ang baril ay nakatutok kay Sandoval na ngayon ay namumutla. Ang lubid ay nakakalat sa aspalto, at ang mga mukha ng mamamayan ay puno ng pinaghalong ginhawa at pag-aalala. E baba mo ang baril, miss, utos ng tenyente nang may mahinahon ngunit matatag na boses. Tumingin si Karina at dahan-dahang ibinaba ang baril, ngunit hindi ito binitawan. Pag-aari niya po ito, sir, sabi niya, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Ginamit niya ito para takutin ako matapos akong akusahan ng paglabag na hindi ko naman ginawa. Nagsagawa sila ng iligal na checkpoint, humingi ng areglo, at saka ako sinaktan at itinali sa harap ng publiko. Tumango ang tenyente at sumenya sa kanyang mga tauhan. 2 pulis ang agad na lumapit upang kunin si Sandoval at ang kanyang mga kasama, pinusasan ang kanilang mga kamay sa likod. Sinubukan ni Sandoval na magprotesta, ang kanyang boses ay paos. Hindi ninyo alam kung sino ako. May koneksyon ako. Hindi gumagana ang koneksyon sa harap ng batas, malamig na putol ng tenyente. Kung malinis ka, patutunayan iyan ang proseso ng batas. Pero kung nagkasala ka, walang koneksyon na makakapagligtas sa iyo. Sa wakas ay ibinigay ni Karina ang baril sa opisyal at huminga ng malalim, sa unang pagkakataon mula nang dumapo ang sampal sa kanyang mukha. Pagod ang kanyang katawan, ngunit gumaan ang kanyang kalooban.
Tinitigan niya si Sandoval na ngayon ay nakaposas at mahinang sinabi, sapat lamang para marinig nito. Akala mo ba ang kapangyarihan mo ay panghabang buhay? Isang babaeng naglakas loob na tumanggi lang pala ang magpapabagsak sayo. Lumapit sa kanya ang tenyente. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging matigas patungo sa paghanga. Salamat sa iyong katapangan, miss. Ang iyong ulat ay napakahalaga. Matagal na kaming nakakatanggap ng mga sumbong tungkol sa mga iligal na checkpoint sa lugar na ito, ngunit walang saksing nangahas na lumantad. Tumango lamang si Karina. Hindi po ako lumantad bilang isang ordinaryong saksi, sir. Tinitigan siya ng tenyente at dahan-dahang umiti na parang may mas malalim siyang naunawaan. Siyempre, sabi niya ng mahina. Ituloy natin ito sa istasyon. Marami pa tayong kailangang pag-usapan, Agent Reyes. At sa gitna ng dapit hapon na nagiging gabi, humakbang si Karina patungo sa patrol car. Hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang ordinaryong mamamayan, kundi bilang bahagi ng katarungan na matagal nang kumikilos sa katahimikan. Sa loob ng isang medyo madilim ngunit maayos na interrogation room sa Camp Karinga, ang tensyon ay nagsimula ng humupa, napalitan ng kaayusan na karaniwan sa isang tunay na proseso ng batas. Nakaupo si Karina sa isang matibay na silyang kahoy. Suot pa rin niya ang kanyang uniforme mula sa karinderya, medyo gusot na at maalikabok, bakas ng insidenteng katatapos lang. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo si Sandoval na may posas. Ang kanyang mukha ay malungkot, ang kanyang mga mata ay umiiwas. Ang kanyang katawan na dati puno ng kayabangan ay gumuho na parang isang gusaling walang pundasyon. Isang mataas na opisyal, isang police major, ang nakaupo sa gitna, hawak ang paunang ulat. Ang kanyang mga mata ay matalim ngunit kalmado. Tinitigan niya si Sandoval at sinabi ng may mababa ngunit may otoridad na boses. F3 Sandoval, inaresto ka base sa ulat ng mamamayan, ebidensyang biswal mula sa mga tao, at direktang testimonya mula sa biktima. Pero bago natin ituloy ito sa formal na proseso, gusto naming marinig mula sa iyo mismo. Ano ang motibo mo sa pagsasagawa ng mga iligal na checkpoint na ito? Tumahimik si Sandoval sandali, lumunok. Sumulyak siya kay Karina na ngayon ay tahimik na nakaupo, na parang mas marami pang alam kaysa sa ipinapakita. Sa wakas, sa isang paos at basag na boses, sumagot siya, kailangan ko lang po ng pera, sir. Hindi sapat ang sahod. Nag-aaral ang mga anak ko, may sakit ang asawa ko. Akala ko, kung manghihingi lang ako ng kaunti sa mga motorista, walang magrereklamo. Kaunti, puto lang major, tumaas ang kanyang kilay. 1,000 bawat tao, 50 tao bawat araw sa loob ng maraming buwan. Hindi iyon kaunti, iyon ay sistematikong pangingikil. At ginamit mo ang uniforme ng pulisya, armas, at sasakyan para takutin ang mga walang kalaban-laban. Iyan ay pagtataksil sa iyong sinumpaang tungkulin. Yumuko si Sandoval, nanginginig ang kanyang mga balikat. Alam ko pong mali ako. Pero hindi po ako nag-iisa, sir. May network. Sila ang nagbibigay ng proteksyon. Bago pa siya magpatuloy, dahan-dahang tumayo si Karina. Inilabas niya ang kanyang telepono at pinindot ang ilang pindutan. Sa isang iglap, ipinakita ng screen ang isang video recording. Ang boses mismo ni Sandoval ang malinaw na naririnig. Kaysa maging komplikado, magbigay ka na lang ng administrative fee. Ang recording na ito ay naipadala na namin sa Integrity Monitoring and Enforcement Group at sa Ombudsman, sabi ni Karina nang may mahinahong boses. At lahat ng iligal na transaksyon na ginawa mo sa loob ng mga buwan, kasama na ang mga transfer mula sa iyong mga kasama, ay natunton na ng aming Financial Forensics Team. Nanlaki ang mga mata ni Sandoval. Inamin? Sino ka ba talaga? Tinitigan siya ni Karina at sinabi ng mahina, ngunit matatag, ako ang taong inakala mong mahina kaninang hapon. Pero ako rin ay bahagi ng sistemang sinira mo at nandito ako ngayon para ayusin ito. Tumango ang major at isinara ang folder sa harap niya. Sige, ang iyong pag-amin ay na-record na. Mananatili ka sa kustodya habang hinihintay ang paglilitis. At huwag kang umasa na may proteksyong makakapagligtas sa iyo. Dahil simula ngayong gabi, ang buong network mo ay binubuwag na. Sa labas ng silid, ang langit ay ganap ng madilim.
Ngunit sa loob, ang liwanag ng katarungan ay nagsisimula ng mag-alab, dahan-dahan, tiyak at hindi mapipigilan. Ilang araw matapos ang pag-aresto kay Sandoval at sa kanyang network, ang kapaligiran sa Camp Karingal ay lubos na nagbago. Hindi na ito isang lugar na puno ng hinala at madilim na bulungan, kundi isang sentro ng koordinasyon para sa isang panloob na reforma na isinasagawa ng malinaw at matatag. Sa pangunahing conference room, kung saan ang mga dingding ay puno ng mga mapa ng operasyon at listahan ng mga tauhan na nasa ilalim ng pagmamasid, nakaupo si Karina Reyes sa tabi ni Police Colonel Hernandez, ang pinuno ng Intelligence Division na nagsilbing direktang ugnayan sa pagitan ng misyon ni Karina at ng institusyon ng kapulisan. Sa harap nila, nakaupo si Sandoval sa isang hiwalay na upuan, suot pa rin ang uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay walang laman. Kinuha siya mula sa selda para sa isang karagdagang paglilinaw. Ngunit ang kanyang natanggap ay hindi isang ordinaryong interogasyon, kundi isang pagbubunyag ng isang pagkakakilanlan na hindi niya kailanman inakala. Inakala mo bang isang simpleng serbidora lang ang iyong kinaharap? Tanong ni Colonel Hernandez. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit tumatagos. Nagkakamali ka ng malaki, Sandoval. Tumingin siya kay Karina at nagpatuloy, si Miss Karina Reyes ay hindi isang ordinaryong sibilyan. Siya ay isang special agent mula sa task force na naglalayong sugpuin ang mga tiwaling alagad ng batas, na nag-undercover sa loob ng 6 na buwan para makakalap ng matibay na ebidensya laban sa inyong grupo. Natigilan si Sandoval. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang bibig ay nakabukas ng walang tunog. Impossible. Nagtatrabaho siya sa karinderyang iyon araw-araw. Madalas akong dumadaan doon. Nakikita ko siyang nagsisilbi sa mga customer. Dahil iyon ang perpektong panakip, sabat ni Karina, ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit puno ng kumpiyansa. Sino ang maghihinala sa isang serbidora na laging nakangiti? Pumapasok sa umaga, umuuwi sa hapon at hindi kailanman nakakakuha ng atensyon. Pero sa likod niyon, itinatala ko ang bawat illegal na checkpoint, bawat plaka ng sasakyang pinahinto ninyo, bawat pangalan ng biktimang kinikilan ninyo, at bawat beses na humingi kayo ng administrative fee, ni-record ko iyon. Idinagdag ni Colonel Hernandez, 3 buwan ka na naming minamanmanan, pero kailangan namin ang direktang ebidensya, isang pag-amin, isang banta, isang karahasan na makukuha lamang kung sa tingin mo ay ligtas ka at makapangyarihan. At ibinigay mo iyon sa amin nang sampalin mo si Agent Reyes at itali sa harap ng publiko. Sa sandaling iyon, pinirmahan mo ang sarili mong hatol. Matagal na natahimik si Sandoval. Ang kanyang katawan ay nanghina, na para bang ang lahat ng kanyang kayabangan ay ganap ng nawasak. Kaya. Lahat ng iyon. Isang bitag lang. Hindi isang bitag, mariing sagot ni Karina. Ito ay katarungan na naghihintay ng tamang oras. Ibinigay mo sa amin ang oras na iyon. Dahil sa sarili mong kasakiman. Tumayo si Colonel Hernandez, isinara ang hawak na folder. Ililipat ka na sa kustodya ng piskalya. Magsisimula ang paglilitis sa susunod na linggo at maniwala ka, hindi lang ito tungkol sa iyo. Ang buong network na binanggit mo, ang iyong mga superior, mga kasamahan, at maging ang mga nagbibigay ng proteksyon, ay nasa proseso na ng pag-aresto. Habang inilalabas si Sandoval ang 2 armadong gwardiya, lumingon siya muli kay Karina. Sa kanyang mga mata, hindi na galit ang nakikita, kundi pagkawasak. Isang lalaki na ngayon lang napagtanto na ang kanyang mga krimen ay hindi kailanman naging lihim, ipinagpaliban lamang. At sa silid na ngayon ay tahimik, tumingin si Karina sa bintana. Sa labas, nagsisimula ng lumiwanag ang langit. Isang senyales na ang tiwala ng publiko ay dahan-dahan ngunit tiyak na nagsisimulang bumalik. Umaga noon, ang gusali ng korte ay mas abala kaysa karaniwan. Hindi dahil sa isang malaking kaso na kinasasangkutan ng mga politiko o karumal-dumal na krimen, kundi dahil sa pag-usisa at pag-asa na nagkakaisa sa puso ng mga mamamayan ng lungsod. Dumating sila, mga tindero, driver ng jeep, mga ina, at maging mga estudyante, upang masaksihan mismo kung paano ang isang tiwaling opisyal na matagal nang naghasik ng takot sa mga kalsada ay sa wakas ay nakaupo sa silya ng akusado. Walang kapangyarihan, walang armas, walang unipormeng mapagtataguan. Sa loob ng korte, ang kapaligiran ay solemn.
Ang hukom ay nakaupo ng tuwid sa kanyang pwesto. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit matatag. Sa kaliwa, nakatayo ang taga-usig. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngao habang binabasa ang mga sakdal. Napatunayang may sala at walang pag-aalinlangan sa krimen ng pangingikil na nagpapanggap na checkpoint, pang-aabuso sa kapangyarihan, karahasan laban sa sibilyan, at paggamit ng mga kagamitan ng gobyerno para sa krimen. Hinihiling namin ang parusang pagkakakulong ng 8 taon at multang 500,000 piso. Nang banggitin ng piskal ang pangalan ng pangunahing biktima, si Karina Reyes, lahat ng ulo sa silid ay lumingon sa upuan ng mga saksi. Nakaupo si Karina ng mahinahon, suot ang isang simpleng puting blusa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Hindi siya nagpakita ng tagumpay o galit, tanging ang katahimikan ng isang taong ginawa ang kanyang tungkulin ng may integridad. Tumingin ang hukom sa akusado. F. Sandoval, inaamin mo ba ang lahat ng mga paratang na ito? Si Sandoval, na ngayon ay mas payat at mukhang pagod, ay tumango lamang ng marahan. Inaamin ko po, Your Honor, sagot niya ng mahina. Nagsisisi po ako. Dinungisan ko ang unipormeng dapat sana ay aking iginagalang. Huminga ng malalim ang hukom at sinabi sa isang boses na umabot hanggang sa pinakalikod ng silid. Ang uniporme ay hindi lamang isang tela na may tsapa. Ito ay simbolo ng tiwala ng mamamayan. Kapag ang simbolong iyon ay ginamit para mang-api sa halip na magprotekta, ang batas ay dapat tumayo ng pinakamatatag upang ibalik ang tiwalang iyon. Matapos ang isang maikling deliberasyon, ipinukpok ang malyete ng hukom. Dahil napatunayang may sala ang akusado at walang makabuluhang pagsisisi bago magsimula ang prosesong legal, si F. Sandoval ay hinahatulan ng 7 taon at 6 na buwang pagkakakulong, multang 600,000 piso, at dishonorable discharge mula sa serbisyo ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Sa labas ng gusali, mahinang palakpakan ang narinig, hindi palakpak ng tagumpay, kundi ng ginhawa. Isang matandang babae ang bumulong sa kanyang apo, tingnan mo, anak, totoo ang katarungan. Basta mayroong isang maglalakas loob na magsimula. At mula nga sa araw na iyon, nagsimulang maramdaman ang tunay na pagbabago. Nawala ang mga iligal na checkpoint. Ang mga pulis na nagbabantay sa kalsada ay palaging nagpapakita ng mission order at magalang na nakikipag-usap. Ang punong himpilan ng pulisya ay nagbukas ng isang espesyal na tanggapan para sa mga reklamo laban sa mga abusadong pulis, kumpleto sa 24 oras na hotline. Sa maikling panahon, maraming iba pang tiwaling opisyal na nagtatago sa likod ng anino ni Sandoval ang naaresto rin, salamat sa mga ebidensyang nakalap sa operasyon ni Karina. Ang tiwala ng mga mamamayan na minsan inawasak ay dahan-dahang nanumbalik. Ang mga bata ay muling naglalaro malapit sa mga police outpost ng walang takot. Ang mga nagtitinda sa bangketa ay hindi na nagtatago kapag nakakakita ng patrol car. At ang pinakamahalaga, ang mga pulis ay tunay na bumalik sa pagiging tagapagtanggol, hindi mga hari ng kalsada. Sa isang press conference na ginanap ng hapong iyon, tumayo si Colonel Hernandez sa harap ng 12 ng media at mamamayan. Kung mayroong miyembro ng kapulisan na aabuso sa kapangyarihan, iulat ninyo. Huwag kayong matakot. Dahil ngayon, hindi lang namin pinoprotektahan ang mga mamamayan mula sa krimen, pinoprotektahan din namin sila mula sa mga nagpapanggap na tagapagpatupad ng batas. At sa gitna ng umalingaw na palakpakan, nakatayo si Karina sa likuran, nakangiti ng bahagya, hindi dahil sa papuri, kundi dahil ang kanyang misyon ay nagbukas ng daan para sa mas malawak na katarungan. Ilang araw matapos ipataw ang hatol at magsimulang magpakita ng resulta ang panloob na reforma sa kapulisan, muling ipinatawag si Karina Reyes sa punong himpilan. Hindi bilang saksi, hindi rin bilang biktima, kundi bilang isang ahente na natapos ang kanyang misyon ng may pambihirang tagumpay. Ang opisina ng general ay malawak, malinis, at puno ng mga tropeo at larawan ng mga mahahalagang operasyon. Tahimik nang siya ay pumasok, suot pa rin ang simpleng damit sibilyan, ngunit mayroon ng aura na hindi na maikukumpara sa isang dalagang serbidora. Tumayo si Colonel Hernandez mula sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Karina, sabi niya. Ang kanyang boses ay mainit ngunit may otoridad pa rin. Ginawa mo ang higit pa sa iyong tungkulin. Ibinalik mo ang tiwalang halos nawala na. Ipinakita mo na ang katapangan ay hindi laging dumarating na maihawak na baril.
Minsan, sapat na ang tahimik na paninindigan na puno ng dignidad. Dahan-dahan siyang lumakad at iniabot ang isang makapal na brown envelope. May nakasulat na confidential operation code sa kanang itaas na sulok na tanging mga may otorisasyon lamang ang makakabasa. Ito ay hindi isang parangal sa anyo ng medalya o pera, patuloy niya. Ito ay tiwala. At ang tiwala, para sa amin, ay higit na mas mahalaga. Tinanggap ni Karina ang sobre gamit ang dalawang kamay, nararamdaman ang bigat nito, hindi mula sa papel, kundi mula sa responsibilidad na nilalaman nito. Tumingin siya sa kanyang pinuno at mahinang nagtanong, ito na po ba ang katapusan ng aking undercover assignment, sir? Ngumiti ng bahagya si Colonel Hernandez. Hindi, Karina. Ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki. Nagtagumpay kang linisin ang isang maruming bahagi ng institusyong ito. Pero alam mong ang sugat ng korupsyon ay hindi lamang nasa isang lugar. Mayroong mas malawak, mas malalim, at mas mapanganib na network. Hindi lang sila nangingikil sa kalsada, kinokontrol nila ang mga patakaran mula sa likod ng mga kortina. Dahan-dahang tumango si Karina at binuksan ang sobre sa harap ng kanyang pinuno. Sa loob, isang pirasong papel lamang na mailarawan ng isang mataas na opisyal ng gobyerno na matagal nang itinuturing na malinis. Isang pangalan ng isang peking korporasyon at isang petsa, 15 araw mula ngayon. Sa ibaba ay nakasulat ang isang pangungusap o plan anino, simulan na. Nanlaki ang kanyang mga mata, napigil ang kanyang hininga. Ang mukha ng opisyal na iyon ay palakaibigan sa telebisyon, madalas na nagbibigay ng talumpati tungkol sa reforma at katarungan. Ngayon, siya ang pangunahing target ng isang pambansang lihim na operasyon. Nagulat ka ba? Tanong ni Colonel Hernandez. Ang kanyang boses ngayon ay mas mababa, halos bumubulong. Dahan-dahang isinara ni Karina ang sobre. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaunawa kung gaano kalaki ang nakataya sa pagkakataong ito. Hindi ko po inaasahan na siya. Dahil pinagkakatiwalaan siya ng lahat, siya ang naging pinakamapanganib na banta, sagot ng koronel. At Karina, ikaw lamang ang maaaring makalapit ng hindi nagdudulot ng hinala. Dahil ang tingin pa rin sa iyo ng mundo ay isang ordinaryong dalagang nagtatrabaho sa isang karinderya. Tumingin si Karina sa bintana. Sa labas, maliwanag ang langit, ang mga ibon ay malayang lumilipad. Ang lungsod na ito ngayon ay payapa, ngunit ang kapayapaang iyon ay marupok. Kung hahayaang tumubo ang mas malalim na ugat ng kasamaan, lumingon siya muli. Ang kanyang mga mata ngayon ay matalim, puno ng determinasyon. Handa po ako, sir. Tumango si Colonel Hernandez at tinapik ang kanyang balikat ng may buong tiwala. Maligayang pagdating sa iyong tunay na misyon, Agent Reyes. At sa gitna ng tahimik na silid, ang brown na sobre ay hindi na lamang isang simpleng gawain, kundi isang pinto patungo sa isang anino na mas madilim pa kaysa sa kanyang naranasan. Matapos ang ilang taon, si Angela, isang magandang dalaga na 28 taong gulang at may kaakit-akit na mukha, ay tinahak ang hirap ng buhay sa Maynila upang abutin ang kanyang mga pangarap sa edukasyon at karera. Isang kagyat na balita ang pumilit sa kanya na bumalik sa maliit na baryo sa Nueva Ecija na naging saksi sa kanyang pagkabata. Ang kanyang pag-uwi sa pagkakataong ito ay hindi para magbakasyon o magbalik tanaw, kundi dahil sa isang mahalagang tawag mula sa kanyang sinilangan. Ang kanyang minamahal na ina, si Aling Cora, ay nahaharap sa isang malaking pagsubok na nagbabanta sa pundasyon ng kanilang buhay. Pagdating ni Angela sa kanyang bayan, ang pamilyar na kapaligiran ay bumalot sa kanya ng isang pakiramdam ng pagkabalisa. Ang masamang balita ay agad siyang sinalubong. Isang piraso ng lupang mana na naging kabuhayan ng kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon ay nanganganib na maagaw. Angela, anak, ang lupa natin. Ang lupang sinasaka natin mula pa noon ay bigla na lang inaangkin, umiiyak na sabi ni Aling Cora, ang kanyang boses ay nanginginig, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na kawalan ng pag-asa. Sabi ni Kapitan Roddy, gagawin daw itong isang multi-purpose hall para sa barangay. Paano naman iyon, anak? Ito lang ang natitira nating yaman. Mahigpit na niyakap ni Angela ang kanyang ina, sinusubukang pakalmahin ito, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na umiikot. Siya, nasanay sa lohikal at analytical na pag-iisip sa lungsod,
ay agad na nakaamoy ng mali sa likod ng biglaang pag-angkin na ito. Nay, ipaliwanag ninyo sa akin ng detalyado. Kailan pa ito nangyari? Mayroon po bang opisyal na abiso? Tanong niya, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses, kahit na ang kanyang puso ay nag-aalab. Hindi nila maaaring basta-basta kunin ang ating lupa nang walang malinaw na basehan sa batas. Ilang linggo na, anak, sagot ni Aling Cora, pinupunasan ang kanyang mga luha. May sulat, pero ang laman ay abiso lamang na kukunin na ang lupa para sa kapakanan ng barangay. Walang negosasyon, walang disenteng kabayaran. Maging ang mga kagawad at tanod ay parang nagbubulag-bulagan. Kumunot ang noo ni Angela. Ang mga kagawad at tanod? Hindi ba't dapat nilang protektahan ang karapatan ng mga residente? Sinubukan ba nilang kausapin si Kapitan Rodi? Sinubukan na, anak. Sinubukan na, sagot ni Aling Cora. Pero sabi nila wala na silang magagawa. Desisyon na raw iyon ng kapitan. Huwag nang lumaban sa agos, baka lalo lang tayong mapahamak, ganyan ang sabi nila. Para silang lahat takot. Sabi nila, malakas ang koneksyon ni Rodi hanggang munisipyo. Ang mga sinabi ng kanyang ina ay lalong nagpatibay sa hinala ni Angela. Isang biglaang proyekto, walang konsultasyon, walang makatarungang kabayaran, at sinusuportahan ng mga opisyal ng barangay na tahimik, malinaw na mayroong isang bagay na itinatago. Hindi ito makatwiran, Nay, bulong ni Angela, tinitingnan ang palaya na nakalatag sa kanilang harapan, na dati pinagkukunan ng kanilang ikinabubuhay. Hindi tayo mananahimik lang. Mayroong mali sa likod ng lahat ng ito at hahanapin ko ang katotohanan. Ang mga salita ni Angela na puno ng determinasyon ay muling nagsindi ng isang maliit na pag-asa sa mga mata ni Aling Cora. Ang hinala ni Angela, na sanay sa komplikadong buhay sa lungsod kung saan batas at burokrasya ang umiiral, ay lalong tumindi. Ang kanyang likas na pag-iisip na laging nagpapahalaga sa lohika at katarungan ay sumisigaw na mayroong mali sa likod ng pag-angkin ni Kapitan Rodi. Hindi tayo pwedeng manahimik lang, sabi ni Angela sa kanyang ina matapos ang isang mahabang pag-uusap ng gabing iyon. Maraming butas sa kwentong ito. Bakit walang pulong barangay? Bakit walang malinaw na abiso tungkol sa kabayaran? Lahat ito ay kahina-hinala. Kinabukasan, nagpasya si Angela na huwag nang mag-aksaya ng panahon. Puno ng determinasyon, pinuntahan niya ang barangay hall, umaasang makakuha ng direktang paliwanag mula sa mga otoridad. Magandang umaga po, kalihim, bati ni Angela nang may paggalang ngunit may diin nang makita ang isa sa mga opisyal ng barangay. Ako po si Angela, anak ni Aling Cora. Nandito po ako para magtanong tungkol sa pag-angkin sa aming lupang mana na gagawing multipurpose hall. Maaari po ba ninyong ipaliwanag ang basehan sa batas at ang prosesong ginamit sa desisyong ito? Ang kalihim, na mukhang hindi mapakali, ay huminga lamang ng malalim. Paumanhin, Angela, pero desisyon na ito ng kapitan. Kami ay sumusunod lamang sa utos. Lahat ay naaayon sa proseso. Naaayon sa aling proseso, sir, tanong ni Angela, bahagyang tumaas ang kanyang boses. Walang sapat na anunsyo. Walang negosasyon tungkol sa tamang kabayaran. Ito ba ang tinatawag ninyong tamang proseso? Hindi ba ninyo nakikita ang kawalang katarungan dito? Yumuko lamang ang kalihim, iniiwasan ang titig ni Angela. Wala. Wala kaming magagawa, Angela. Si Kapitan Rodi ang may buong kapangyarihan sa bagay na ito. Maliit na tao lang kami. Lumipat si Angela sa mga nakakatanda sa baryo, sinusubukang humanap ng suporta at katarungan mula sa mga dapat sana'y maging halimbawa. Lolo, Lola, pakiusap ni Angela, ang lupang iyon ay mana pa mula sa aming mga ninuno, ang pinagkukunan ng aming kabuhayan. Bakit walang nangangahas na ipagtanggol ang katotohanan? Takot ba ang lahat dito kay Kapitan Rodi? Isa sa mga matatanda, sa isang mahinang boses na puno ng pag-aalinlangan, ay sumagot, Ineng, alam naming hindi ito makatarungan, pero malakas ang kapangyarihan ni Rodi. Marami siyang koneksyon hanggang sa munisipyo. Natatakot kami na kung makikialam kami, baka mas malaking problema pa ang idulot nito sa aming mga pamilya. Laging nauuwi sa wala ang mga pag-uusap ni Angela. Bawat pinto na kanyang katukin ay tila sarado ng isang kortina ng takot at impluwensya ni Kapitan Rodi.
Lahat ay tila tahimik, pinipiling manahimik sa anino ng mapang-aping kapangyarihan. Ngunit, sa halip na sumuko, ang pagtanggi at takot na kanyang nasaksihan ay lalong nagsindi sa diwa ni Angela na hanapin ang katarungan. Alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito, ngunit hindi siya atras. Kahit na nauwi sa isang pader ng katahimikan ang bawat pagtatangka ni Angela na makakuha ng tulong, hindi pa rin nawala ang kanyang determinasyon. Sa halip, lalo lamang itong nagpaalab sa kanyang pagnanais na maghanap ng butas para sa katarungan. Sige, kung ayaw nilang magsalita, hahanapin ko ang mga taong kapareho ko ng sinapit, bulong ni Angela sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matibay na desisyon. Alam niyang sa likod ng pader ng takot, tiyak na marami pang ibang residente ang biktima ng parehong modus ng pag-agaw ng lupa. Nagsimulang libutin ni Angela ang baryo, mula bahay-bahay, mula palayan hanggang palayan, nilalapitan ang mga residenteng sa tingin niya ay may kaparehong sinapit ng kanyang pamilya. Mama, Papa, bati ni Angela ng may kabaitan ngunit direkta. Ako po si Angela, anak ni Aling Cora. Narinig ko pong inangkin din ni Kapitan Roddy ang inyong lupa. Sa simula, karamihan sa mga residente ay sumagot ng may paghihinala at pag-iwas. Naku, Angela, usapan na yan ng malalaking tao. Hindi kami nangangahas makialam, sabi ng isang magsasaka, mabilis na inilipat ang tingin. Pero hindi ba't karapatan ninyo ang lupang iyon? Hindi ba't iyan ang pinagkukunan ninyo ng ikinabubuhay, hindi sumuko si Angela. Patuloy niyang sinubukang kumbinsihin sila, ipinapaliwanag na kung sila ay magkakaisa, mas magiging malakas ang kanilang boses. Kung mananahimik lang tayo, patuloy silang gagawa ng gusto nila. Hindi ba't may karapatan tayong ipaglaban ang kung ano ang sa atin? Dahan-dahan, ilang residente ang nagsimulang magsalita. Sa totoo lang, Angela, bulong ng isang batang ina na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Gusto rin naming lumaban. Ang aming lupa ay inagaw sa isang hindi makatwirang dahilan. Ano ang ipapakain ko sa anak ko kung kukunin ang palayan na ito? Ang kanyang boses ay halos pabulong na para bang takot na may makarinig. Pero ang mga tauhan ni Roddy ay laging naglilibot. Pinagbabantaan nila kami na pahihirapan kung magsasalita kami. Malakas din ang pressure mula sa mga kapitbahay at kamag-anak. Natatakot. Natatakot kami, Angela. Nakikinig si Angela ng may buong atensyon, ang kanyang puso ay naaawa. Naramdaman niya kung gaano kalalim ang takot na gumagapos sa mga residente. Naiintindihan ko po. Natural lang po ang matakot. Pero kung patuloy tayong mananahimik, patuloy silang mang-aapi, sabi ni Angela, sinusubukang magbigay ng lakas ng loob. Hindi ko po hinihiling na lumaban kayo ng mag-isa. Maghanap po tayo ng paraan ng sama-sama. Kahit man lang, maaari po ba ninyong ikwento ang inyong naranasan? Bawat kwento ay mahalaga para mabuksan ang katotohanan. Gayunpaman, napagtanto ni Angela na ang takot ay malalim na nakaugat. Ang banta ng mga tauhan ni Roddy, kasama ang social pressure, ay nagtulak sa karamihan na manahimik at sumuko na lang. Gusto nilang lumaban, ngunit ang anino ng masamang kahihinatnan ay nagpilit sa kanilang lunukin ang pait ng kawalang katarungan. Sa huli, kinailangan ni Angela na tanggapin ang mapait na katotohanan. Sa simula ng kanyang laban, maaaring mag-isa lamang siya. Ngunit hindi nito natinag ang kanyang determinasyon. Sa halip, ang pag-iisa na ito ay lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na dapat siyang manatiling matatag, gaano man kabigat ang mga hadlang na kanyang haharapin. Kahit na kinailangang lunukin ang pait ng katotohanang karamihan sa mga residente ay gapos ng takot, hindi sumuko si Angela. Sa halip, ang katahimikan ng suporta ay lalong nagsindi sa apoy ng paglaban sa loob niya. Hindi niya hahayaang maagaw basta-basta ang lupa ng kanyang ina. Kung hindi sila mangangahas magsalita, ako ang maglalabas ng katotohanan ito, desidido niyang sinabi sa kanyang sarili. Kinaumagahan, mabilis na kumalat ang masamang balita. Ang mga heavy equipment ay dumating na at handa ng patagin ang palayan ng kanyang ina. Nagmamadaling pumunta si Angela sa palayan. Pagdating niya roon, isang tanawing dumurog sa kanyang puso ang sumalubong sa kanya. Isang malaking bulldozer ang nakahanda na sa gilid ng palayan. Ang makina nito ay umuugong, handang sirain ang mga palay na malapit ng anihin.
Ang mga trabahador ay abala, habang ilang residente ay nakatayo lamang sa malayo, nanonood ng may pighati, ngunit hindi nangangahas lumapit. Tigil, malakas na sigaw ni Angela. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Tumakbo siya, nilampasan ang mga hindi nakikitang hangganan, at matatag na tumayo sa gitna ng palayan. Ang kanyang maliit na katawan ay tila napakaliit kumpara sa dambuhalang makina. Isang foreman ang lumapit sa kanya na may iritadong mukha. Ineng, umalis ka dyan. Proyekto ito ng barangay. Huwag kang humarang sa trabaho, sabi niya. Ito ay aming lupa, mana mula sa aming pamilya, sagot ni Angela. Humihingal siya, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Wala kayong karapatang patagin ito. Ito ay pang-aagaw. Umismid ang foreman. Huwag mo nang pahirapan, Ineng. May utos na mula kay Kapitan Roddy. Umalis ka na o pipilitin ka namin. Umiling si Angela. Hindi ako aalis. Hindi ninyo magagalaw kahit isang dangkal ng lupang ito. Ang kanyang galit sa kawalang katarungan na nasa harap niya ay umabot na sa sukdulan. Mag-isa siyang nakatayo, hinahamon ang ugong ng makina at ang banta ng mga trabahador. Na para bang ang kanyang mga paa ay nakatanim sa putik ng palayan, tumatangging sumuko. Alam niyang mag-isa siya, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Bawat hininga niya ay isang paglaban. Bawat segundong inilagi niya sa gitna ng palayan ay isang pahayag na hindi siya yuyuko sa pang-aapi. Ang katatagan ni Angela sa gitna ng palayan na malapit ng sirain ay umagaw ng pansin ng marami. Napilitang itigil ng mga trabahador ang kanilang gawain. Samantala, ang mga residenteng dati nanonood lang mula sa malayo ay nagsimula ng lumapit, nag-uusisa sa dramang nagaganap sa kanilang harapan. Sa gitna ng tensyon, isang itim na isgu ang papalapit at huminto hindi kalayuan. Mula rito ay bumaba si Kapitan Roddy, ang dominanteng figura na matagal nang pinagmumulan ng takot ng marami. Ang aura ng kapangyarihan at kayabangan ay malinaw na makikita sa kanyang mukha. Anong nangyayari dito? Bakit tumigil ang trabaho? Malakas na tanong ni Roddy. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang mga tao, bago tuluyang huminto kay Angela na nakatayo pa rin sa gitna ng maputik na palayan. Angela, anong ginagawa mo? Umalis ka dyan ngayon din, utos niya, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Hindi na tinag si Angela. Ang kanyang galit na matagal ng kinikimkim ay sumabog. Tinitigan niya si Roddy nang may paghamon. Hindi ako aalis, Kapitan Roddy. Ang lupang ito ay pag-aari ng aming pamilya, hindi sa iyo para sa iyong peking proyekto, sigaw ni Angela. Ang kanyang boses ay malakas at matapang, tumago sa kayabangan ni Roddy. Akala mo ba kaya mong basta-bastang agawin ang karapatan ng iba dahil lang may kapangyarihan ka? Isa ka lang magnanakaw na nagpapanggap na pinuno ng barangay. Namula ang mukha ni Roddy. Ang matatalas na salita ni Angela, na binitawan sa harap ng maraming tao at mga trabahador, ay malinaw na nagpahiya sa kanya. Hindi siya sanay na sinasagot, lalo na ang mapahiya sa publiko. Sumabog ang kanyang galit. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin, bata ka, sigaw ni Roddy, mabilis na lumapit. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ngunit hindi natakot si Angela sa kanyang kahaharapin. Ang kanyang ina, si Aling Cora, na kanina pa inanonood ng may pigil na hininga, ay hindi na nakatiis. Gamit ang kanyang marupok na katawan, nagmamadaling lumapit si Aling Cora sa kanyang anak. Roddy, anong ginagawa mo? Tama na, Roddy, sigaw ni Aling Cora, ang kanyang boses ay paos dahil sa pinaghalong iyak at galit. Ngunit, hindi nagtagal ang pagtatanggol ng isang ina. Tinulak ni Roddy si Aling Cora hanggang sa bumagsak ang matanda sa lupa, hindi kalayuan sa kanyang anak. Huwag kang makialam, matanda. Usapan namin ito, sigaw niya ng marahas. Si Angela, na nakitang bumagsak ang kanyang ina, ay nadurog ang puso. Inay! Diyos ko, inay, ayos ka lang po ba? Tanong niya, sinusubukang abutin ang kamay ni Aling Cora. Ang mga residenteng nakasaksi sa buong pangyayari ay natigilan lamang. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang kanilang mga bibig ay nakasara dahil sa nakakaparalisang takot. Ilan sa kanila ay gustong lumapit, tulungan si Angela at ang kanyang ina.
Ngunit ang banta mula kay Rodi at sa kanyang mga tauhan ay napakatotoo. Tingnan niyo lang, sinumang mga has na tulungan siya ay magkakaroon ng kaparehong kapalaran. Ang banta ni Rodi ay umalingaw-ngaw, lalong pumipigas sa kalooban ng mga tao. Walang nangahas na lumaban. Nanonood lamang sila habang si Angela at ang kanyang ina ay hinahamak, nakahandusay sa putik, habang ang bulldozer ay muling naghahanda. Ngunit sa gitna ng mga takot na tao, nang hindi namamalaya ni Rodi o ng kanyang mga tauhan, isang maliit na himala ang nagaganap. Isang lalaki na kanina pa nakatayo sa paligid ay hawak ang kanyang telepono. Nirecord niya ang buong pangyayari. Ang aroganting kilos ni Rodi, ang sigaw ni Aling Cora, at ang katahimikan ng mga tao, lahat ay malinaw na nakunan, handa nang maging isang tahimik na saksi na magsasalita ng mas malakas kaysa sa kanilang mga boses na pinatahimik. Ilang oras ang lumipas, sa gitna ng ingay ng social media, nagsimulang kumalat ang video. Sa una, sa mga lokal na grupo lamang, pagkatapos ay umabot sa mas malalaking platform. Ang epekto ay pambihira. Sa maikling panahon, ang video ay naging viral sa buong bansa, in-upload muli ng libu-libong account, napanood ng milyon-milyong beses, at nagdulot ng malawakang simpatsya para kay Angela at sa kanyang ina. Ang mga sigaw ng galit at panawagan para sa katarungan ay bumaha sa internet. Hindi rin nakaligtas sa atensyon ng publiko ang pambansang media. Ilang oras matapos sumabog ang video, walang tigil ang pagring ng telepono sa mga news desk sa Maynila. Isang batang dedikadong mamamahayag mula sa kabisera, nakilala sa kanyang katapangan sa pagbubunyag ng mga kaso ng korupsyon, ay agad na tumugon. Kailangan nating i-cover ang kasong ito ng live, sabi ng mamamahayag sa kanyang editor. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Mayroong isang karumaldumal na kawalang katarungan doon. Kailangan nating maging boses para sa mga pinatahimik. Nang walang pag-aaksaya ng panahon, inihanda ng mamamahayag ang kanyang pag-alis patungo sa maliit na baryo, determinado na hukayin ang katotohanan sa likod ng video na gumimbal sa buong bansa. Ang alon ng simpatsya ng publiko at galit ng mga netizen ay lumikha ng isang hindi mapigilang momentum, nagbukas ng isang bagong kabanata sa pakikibaka ni Angela na ngayon ay hindi na nag-iisa. Libu-libong mata ang nakasaksi at milyon-milyong puso ang humihingi ng katarungan. Ang alon ng galit ng publiko na dulot ng viral na video ay nagsindi ng apoy sa pambansang media. At hindi nagtagal, ang maliit na baryo ay naging sentro ng atensyon. Ang batang mamamahayag mula sa Maynila na dumating ng may matibay na determinasyon ay agad na sinimulan ang kanyang investigasyon. Hindi lamang siya umasa sa video na kumalat, kundi direkta siyang nakipag-ugnayan sa mga residente, sinusubukang basagin ang pader ng takot na matagal nang bumabalot sa kanila. Mama, Papa, mula po ako sa isang pambansang news outlet. Nais po naming malaman ang katotohanan tungkol sa lupa ni Aling Cora at ni Angela, sabi ng mamamahayag ng may malumanay ngunit mapanghikayat na diskarte sa ilang residenteng kanyang nakausap. Mayroon po ba sa inyo na may impormasyon o ebidensya tungkol sa pagmamay-ari ng lupa? Sa simula, tulad ng naranasan ni Angela, nagpakita ng pag-aatubili ang mga residente. Wala kaming alam dyan, anak. Huwag mo na kaming isali, sabi ng isang residente, mabilis na umiwas. Ngunit hindi sumuko ang mamamahayag. Patuloy niyang kinumbinsi sila, ipinapaliwanag na ngayon ay maisuporta na mula sa buong bansa at ito na ang panahon para magsalita. Dahan-dahan, sa ilalim ng garantiya ng pagiging anonymous at ng katiyakang maririnig ang kanilang boses, ilang residente ang nagsimulang magsalita. Naaalala ko po ng mabuti, sir, bulong ng isang matandang lalaki na dating malapit na kapitbahay ng pamilya ni Angela. Ang lupang iyon ay pag-aari talaga ng lolo ni Angela. Dati, mayroon silang titulo, maingat na nakatago sa bahay. Ang pag-amin na iyon ay naging isang mahalagang pahiwatig. Sa tulong ni Angela, sinimulang halungkatin ng mamamahayag ang mga lumang papeles sa bahay ni Aling Cora. Hinalughog nila ang mga bunto ng mga lumang dokumento, bawat sulok ng aparador at mga kahon. At hindi inaasahan, matapos ang ilang oras na paghahanap, sa loob ng isang lumang bowl na nakatago sa attic, natagpuan nila ang isang rolyo ng papel na naninilaw na. Ito na, sigaw ni Angela, puno ng emosyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang rolyo ng papel. Ito ang titulo ng mana mula kay Lolo.
Malinaw na nakasulat na ang lupang ito ay legal na pag-aari ng ating pamilya. Kinuhanan ng mamamahayag ng larawan ang dokumento. Ito ay napakatibay na ebidensya, Angela, sabi niya ng may kagalakan. Kasama pa ang testimonya ng mga residenteng sa wakas ay naglakas loob ng magsalita. Mayroon na tayong matibay na basehan para labanan si Kapitan Rodi. Dahan-dahang nagsimulang lumabas ang katotohanan. Ang pagkatukla sa matagal nang nawawalang titulo ay hindi lamang isang sinag ng pag-asa, kundi isang sulo na magliliwanag sa mahabang daan patungo sa katarungan. Ang pagkatukla sa tunay na titulo ng lupa, kasama ang matapang na testimonya mula sa ilang residente, ay naging isang mahalagang pagbabago. Si Angela, na suportado ng nagbabalik na diwa at ng paniniwalang ang katotohanan ay nasa panig na niya, ay hindi na nag-atubiling humakbang pa. Ang batang mamamahayag na nakita mismo ang paghihirap ni Angela at ng kanyang pamilya ay nakipag-ugnayan sa kanyang network ng mga aktivista at mga legal professional sa Maynila. Hindi lang ito tungkol sa lupa, sir, sabi ni Angela sa mamamahayag. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ito ay tungkol sa katarungan, sa dignidad. Kailangan nating dalhin ang kasong ito sa korte. Dapat managot si Kapitan Rodi sa kanyang mga ginawa. Sumang-ayon ang mamamahayag. Tama ka, Angela. Nakipag-ugnayan na ako sa ilang kasamahan. Mayroong isang non-governmental organization, GNE, na nakatuon sa mga isyu sa lupa at handa silang tumulong. Mayroon ding isang pro bono lawyer na may malawak na karanasan sa mga kaso ng korupsyon sa lupa. Handa silang samahan ka. Hindi nagtagal, dumating sa baryo ang mga kinatawan mula sa GNE at ang pro bono lawyer. Agad nilang pinag-aralan ang lahat ng ebidensyang nakalap, ang viral video, ang titulo ng lupa mula sa lolo ni Angela, at ang mga na-record na testimonya ng mga residente. Napakalakas ng iyong ebidensya, Angela, sabi ng abogado, tinitingnan si Angela ng may paghanga. Ito ay higit pa sa sapat para magsampa ng kaso. Dadalhin natin ito sa Regional Trial Court. Ito ay magiging isang mahalagang halimbawa para sa baryong ito at marahil sa iba pang mga baryo na may kaparehong sinapit. Nakaramdam ng ginhawa si Angela, ngunit alam din niya ang bigat ng laban na darating. Magiging mahaba po ba ito, attorney? Tanong niya. Malamang, Angela. Ang mga sangkot sa land grabbing at mga tiwaling opisyal ay karaniwang may malakas na network, sagot ng abogado. Ngunit sa ebidensyang hawak natin at sa napakalaking suporta ng publiko, may malaki tayong tsansang manalo. Ididemanda natin ang kapitan at sisiguraduhin nating maipapatupad ang katarungan. Sa buong suporta mula sa GNE at pro bono lawyer, opisyal na nagsampa ng kaso si Angela laban kay Kapitan Rodi. Ang kaso na dati isang personal na alitan lamang ay naging isang mas malaking issue sa batas na umagaw ng pansin ng mga otoridad sa probinsya. Ang pakikibaka ni Angela ay hindi na lamang para sa pagtatanggol sa lupa ng kanyang pamilya, kundi naging simbolo ng paglaban sa korupsyon at kawalang katarungan na matagal nang nakaugat. Ang opisyal na paggulong ng proseso ng batas ay nagdala ng bagong pag-asa, ngunit nagbukas din ng isang mas malaking problema kaysa sa inaasahan. Ang kasong isinampa ni Angela laban kay Kapitan Rodi, na ngayon ay suportado ng GNE at pro bono lawyer, ay hindi lamang umagaw ng pansin ng korte, kundi nag-udyok din ng mas malalim na investigasyon mula sa mga otoridad sa probinsya. Ang kasong ito ay may malakas na indikasyon ng maling paggamit ng pondo ng bayan, sabi ng isang investigador mula sa Office of the Ombudsman sa team ni Angela sa isang lihim na pagpupulong. Magsasagawa kami ng audit sa proyektong multipurpose hall na ipinangangalandakan ni Kapitan Rodi. Tumango si Angela. Sigurado po akong may mali, sir. Mula pa sa simula, kahinahinala na ang proyektong iyon. Walang transparency, at ang perang dapat sana ay para sa pagpapaunlad ng barangay ay tila hindi nakakarating sa mga residente. Nagsimula ang malalim na investigasyon. Ang team ng mga auditor at investigador ay bumaba sa baryo, sinuri ang mga dokumentong pinansyal ng barangay, at kinapanayam ang mga sangkot na tao. Hindi nagtagal, napatunayan ang hinala ni Angela. Inihayag ng ulat ng audit ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang proyektong multipurpose hall ni Kapitan Rodi ay isang peking proyekto lamang. Malinaw na itong malversation of public funds, sabi ng isa sa mga auditor na ang may galit,
ipinapakita ang mga bunto ng dokumento kay Angela at sa kanyang team. Ang malaking halaga ng pera para sa pagpapaunlad ng barangay ay ninakaw. Walang pisikal na konstruksyon na tumutugma sa ulat. At ang mas malala, natuklasan namin ang daloy ng pondo sa mga bank account ng ilang opisyal sa munisipyo. Ang balitang ito ay nakagulat ngunit nagpatibay din sa posisyon ni Angela. Ang pagkakabunyag ng network ng korupsyon na kinasasangkutan hindi lamang ni Kapitan Rody, kundi pati na rin ng mga opisyal sa mas mataas na antas, ay naglantad sa sistematikong kabulukan na matagal nang nakatago. Kaya pala hindi nag-iisa si Rody, bulong ni Angela, nararamdaman ang pinaghalong galit at kasiyahan dahil nagsisimula ng lumabas ang katotohanan. Bahagi siya ng isang mas malaking network. Kailangan itong maimbestigahan ng lubusan. Ang kaso ng pag-agaw ng lupa ni Angela ay naging isang malakihang imbestigasyon ng korupsyon na kinasasangkutan ng maraming tao. Ang pagkakabunyag ng peking proyekto at ang pagkakasangkot ng ilang opisyal ng munisipyo ay isang malaking dagok para kay Kapitan Rody. Ang balita tungkol sa imbestigasyon ng ombudsman at ng audit na naglantad sa pagnanakaw ng pondo ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa mga residente, unti-unting ginigiba ang kapangyarihang matagal na niyang hawak. Si Rody, na dati mayabang at pakiramdam ay hindi magagalaw, ay nagsimula ng magpakita ng mga senyales ng pagkasindak. Paano nangyari ito? Sino ang nag-leak ng lahat ng ito? Sigaw ni Rody sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng galit na may halong takot sa isa sa kanyang mga tauhan. Lahat ng ebidensya ay nabura na, ang pondo ay nailipat na. Ngunit huli na ang pagtatangka ni Rody na pagtakpan ang kanyang mga ginawa. Ang mga residenteng dati pinatahimik ng takot ay nagsimula ng mag-angat ng kanilang mga ulo. Ang pag-aresto sa ilang opisyal ng munisipyo na sangkot sa kaso ng korupsyon ay naging mitsa ng kanilang katapangan. Ang mga bulungan ay naging usap-usapan at pagkatapos ay naging mga boses na humihingi ng katarungan. Nang makita ang sitwasyong hindi na makontrol, alam ni Rody na ubos na ang kanyang oras. Nagpasya siyang tumakas. Nagmamadali niyang tinipon ang natitirang pera ng barangay na kanyang ninakaw, isinilid sa isang malaking bag. Kailangan kong makaalis dito bago mahuli ang lahat, isip ni Rody. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Wala nang ibang pagpipilian. Ngunit sawa na ang mga residente. Masyado na silang nagdusa sa ilalim ng kanyang malupit na pamumuno. Nang subukang tumakas ni Rody gamit ang kanyang sasakyan, mabilis na dumaan sa makipot na kalsada ng baryo, isang grupo ng mga residenteng nag-aabang ang agad na pumalibot sa kanya. Isang pansamantalang harang ang ginawa para i-block ang daan. Hinto, Rody! Hindi ka makakataka sa katarungan, sigaw ng isang residente. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng sigawan ng mga tao. Nagpanik si Rody, sinubukang lusutan ang mga tao. Tabi! Huwag ninyo akong harangan, sigaw niya. Ngunit walang natakot. Sa halip, lalong nagsiksikan ang mga tao. Hinila nila si Rody palabas ng kanyang sasakyan. Akala mo ba matatakas mo ang pera namin, sigaw ng isa pang residente. Ang kanilang emosyon ay sumabog. Inagaw mo na ang aming mga lupa, ngayon naman, nanakawin mo pa ang aming pera. Sa gitna ng galit ng mga tao, si Rody na walang magawa ay sa wakas ay nahuli ng mga residente. Ang pera ng barangay na dala niya ay nailigtas. Hindi nagtagal, dumating sa lugar ang mga pulis na nakatanggap na ng ulat at nagmamanman sa sitwasyon. Si Rody, na dati kinatatakutan, ay sumuko na lamang ng may maputlang mukha habang ipinopusasan ang kanyang mga kamay. Ang dramatikong pag-aresto na ito ay naging simbolo ng pagtatapos ng korap na rehimen na matagal nang sumakal sa baryo. Ang pag-aresto kay Kapitan Rody ng mga residente at pulis ay simula ng isang bagong kabanata. Ang pangyayaring iyon ay nag-udyok sa mga pulis at sa ombudsman na kumilos ng mas mabilis at mas malawakan. Matapos mapusasan si Rody, nagsimula ang isang mas malalim at mas organisadong investigasyon na nakatuon sa pagbuwag sa buong network ng krimen na matagal nang nag-ooperate sa likod ng mga kortina. Marami kaming natagpo ang ebidensya mula sa cellphone ni Rody at sa mga dokumentong kinuha sa barangay hall, paliwanag ng isang hepe ng investigasyon kay Angela at sa kanyang abogado sa istasyon ng pulisya. Hindi lang ito kaso ng peking proyekto. May malakas na indikasyon na ito ay isang sindikato ng land grabbing na matagal nang nag-ooperate,
kinasasangkutan ng mga tiwaling opisyal sa iba't ibang antas. Nakinig si Angela ng may buong atensyon, ang kanyang puso ay puno ng pinaghalong galit at pag-asa. Kaya mas malaki pa pala ang kasong ito kaysa sa aking inaakala, tanong niya. Tama ka, Angela, sagot ng investigador. Mayroon silang maayos na modus operandi, pamimiki ng dokumento, ananakot sa mga residente, at panunuhol sa mga opisyal para mapadali ang kanilang mga gawain. Karamihan sa mga kaso ng pag-agaw ng lupa sa baryong ito at sa mga kalapit na baryo ay malamang na magkakaugnay. Ilang araw ang lumipas, nagsimulang lumabas ang mga balita ng mga sunod-sunod na pag-aresto. Mabilis na kumilos ang mga pulis at investigador, hinuli ang ilang opisyal na sangkot, kasama na ang ilang opisyal ng munisipyo na nabanggit sa ulat ng audit. Ang network ng mafia sa lupa at korupsyon na matagal nang nakatago ay isa-isang nabuwag. Ang mga dating tahimik na lider ng komunidad ay naglakas loob ng magbigay ng testimonya. Sa gitna ng proseso ng batas, dumating ang magandang balita kay Angela at sa kanyang ina. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya, kasama na ang titulo ng mana na inyong natagpuan at ang testimonya ng mga saksi, nagpasya na ang korte, sabi ng abogado ni Angela ng may ngiti. Ang lupa ng inyong pamilya ay legal na ibabalik ng buo, Angela. At para sa mga pinsalang inyong dinanas, makakatanggap din ang iyong ina ng karampatang danyos. Dumalo ang mga luha ng kagalakan sa pisngi ni Aling Cora. Salamat sa Diyos. Salamat, anak. Salamat, Panginoon, sabi niya habang mahigpit na niyayakap si Angela. Matapos ang ilang buwang pakikibaka at pagdurusa, sa wakas ay pumanig sa kanila ang katarungan. Ang baryo ay dahan-dahang nagsimulang huminga ng maluwag. Sa paglilinis ng hanay ng mga lider mula sa mga tiwaling opisyal, sinimulan ng baryo na ayusin ang sarili, patungo sa isang mas malinis at tapat na pamahalaan, binubuo muli ang tiwala ng mga residente na matagal nang nawasak. Kasabay ng paggulong ng katarungan at pagkakabunyag ng kabulukang matagal nang nakaugat, ang buhay sa maliit na baryo ay tila muling nagsimulang umikot. Ang pag-aresto kay Kapitan Rodi at sa kanyang mga kasabwat, at ang pagkakabuwag sa buong sindikato, ay naging isang makasaysayang pangyayari na lubos na nagpabago sa baryo. Ang hanging dati mabigat dahil sa takot ay dahan-dahang napalitan ng hihip ng pag-asa at bagong tiwala. Salamat sa Diyos, sa wakas ay makakahinga na tayo ng maluwag, sabi ng isang residente sa kanyang kapitbahay. Ngiti ang bumungad sa kanilang mga mukha. Ligtas na ang ating mga lupa at nakakulong na si Rodi. Wala nang mang-aagaw ng ating karapatan. Ang tiwala ng komunidad sa sistema at sa kanilang mga bagong pinuno ay nagsimulang muling tumubo. Ang mga bukas na talakayan tungkol sa kinabukasan ng baryo ay naging karaniwan na sa barangay hall, hindi na binabagabag ng takot sa pananakot. Ang pagpapaunlad ng baryo ay nagsimula muli. Sa pagkakataong ito, may mahigpit na pagbabantay mula sa mga residente at tulong mula sa mga independenteng organisasyon. Bawat piso ng pondo ng barangay ay maingat na binabantayan, tinitiyak na bawat proyekto ay tunay na para sa kapakanan ng lahat, hindi para sa pagpapayaman ng ilan. Kailangan nating tiyakin na hindi na ito mauulit, sabi ni Angela sa isang pagpupulong kasama ang mga lider ng komunidad at kinatawan mula sa bagong pamahalaang lokal. Ang transparency at pananagutan ang susi. Kailangan nating bumuo ng isang matatag na sistema upang wala ng puwang para sa korupsyon. Isa sa mga matatanda sa baryo na may luhang namumuo sa mga mata ay tumingin kay Angela ng may buong paggalang. Angela, ikaw ang tagapagligtas ng aming baryo. Dahil sa iyong katapangan, muling nakabangon ang lugar na ito. Mumiti lamang ng bahagya si Angela, nakakaramdam ng ginhawa, ngunit alam din na mahaba pa ang lalakbayin. Hindi lang po ito katapangan ko, Lolo. Ito po ay katapangan nating lahat, ng mga residenteng sa wakas ay naglakas loob ng magsalita, sagot ni Angela ng may kababaang loob. Unti-unti, ang baryo ay nagsimulang magbago tungo sa mas mabuti. Ang aura ng katapatan at kalinisan ay nagsimulang bumalot sa bawat sulok. Ang mga proyektong dating napabayaan ay ipinagpatuloy na ngayon ng may bagong sigla, kasama ang aktibong partisipasyon ng mga residente. Ang mga paaralan ay inayos, ang mga kalsada ay pinalapad, at ang mga programa para sa pag-unlad ng komunidad ay sinimulan. Ang baryong iyon, na minsan ay ginapos ng korupsyon, ay tumitingin na ngayon sa hinaharap ng may optimismo,
naging isang tunay na halimbawa na ang katarungan, kahit mabagal, ay palaging hahanap ng paraan. Matapos ang ilang buwan ng paikot-ikot na proseso ng batas, dumating ang oras para sa kasong ito na maabot ang kasukdulan. Ang korte sa probinsya ay puno ng media, mga residenteng dumating para magbigay ng suporta, at iba't ibang taong sangkot. Ang tensyon ay mabigat sa hangin. Si Angela, na nakaupo sa tabi ng kanyang abogado, ay nagpapakita ng isang malalim na katahimikan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may isang malaking sorpresa siyang malapit ng ibunyag. Attorney De Leon, mayroon ka bang huling pahayag bago basahin ang hatol? Tanong ng hukom ng may matatag na boses. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Angela. Tumayo si Angela mula sa kanyang upuan, lumakad patungo sa witness stand. Ang ilaw ng mga kamera ay tumutok sa kanya, at lahat ng mata ay nasa kanya. Huminga siya ng malalim, tumingin diretso sa mga tao. Kagalang-galang na hukom, mga ginoo, mga ginang, mga minamahal kong kababayan, simula ni Angela sa isang malinaw at may otoridad na boses. Sa loob ng mahabang panahon, narito ako bilang isang biktima. Isang anak na ipinaglalaban ang karapatan sa lupa ng kanyang mga magulang. Isang residente ng baryo na lumalaban sa kawalang katarungan. Tumango ang mga tao, ang ilan ay bumubulong ng pagsang-ayon. Kilala nila si Angela bilang isang matapang na dalagang lumaban sa kapangyarihan. Ngunit, nagpatuloy si Angela, huminto sandali. May isang bagay na hindi ko pa naipapaalam sa publiko. May isang bahagi ng kwentong ito na matagal kong itinago para sa mas malaking kapakanan. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng kakaiba. Hindi na ito mga mata ng isang biktima, kundi mga mata ng isang taong may buong kontrol. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, nagtatanong kung ano ang sasabihin ni Angela. Maging ang batang mamamahayag na nag-cover ng kaso ay nagtaas ng kilay, nararamdaman na may malaking mangyayari. Nang may buong kumpiyansa, nagpatuloy si Angela. Mula pa sa simula ng aking pagbabalik sa baryo, hindi ako dumating bilang isang ordinaryong residenteng nagkataong umuwi. Narito ako na may isang misyon. Huminto siyang muli, hinayaang lumutang ang kanyang mga salita sa hangin, lumilikha ng isang pambihirang pananabik. At sa isang mas malakas at may diin na boses, inihayag ni Angela ang kanyang tunay na pagkakakilanlan na matagal ng lihim. Ang pangalan ko ay Angela De Leon, at ako ay isang piskal na itinalaga ng Department of Justice na mag-undercover upang imbestigahan ang talamak na korupsyon at land grabbing sa mga baryo. Ang korte ay biglang natahimik. Ilang tao ang napasingha. Ang iba ay mukhang lubos na nagulat, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang kanyang ina, si Aling Cora, na alam na ang lihim na ito, ay tumingin lamang kay Angela nang mailuhang namumuo sa mga mata, puno ng pagmamalaki. Ang ekspresyon ng gulat at pagkamangha ay malinaw na makikita sa mukha ng ibang mga piskal at abogado. Maging si Kapitan Roddy na nililitis ay mukhang nabigla. Si Angela, na matagal nang itinuturing na biktima lamang, ay pala ibahagi ng isang matalino at matapang na estratehiyang legal. Isang kasukdulan ng sorpresa na gumimbal sa buong korte at magbabago sa pananaw ng publiko sa kasong ito. Ang pagbubunyag ng pagkakakilanlan ni Angela bilang isang piskal na nag-undercover ay yumanig sa buong korte, lumikha ng alon ng pagkabigla na umabot sa bawat sulok ng bansa. Ang mga bulungan ay pumuno sa silid, ang ekspresyon ng gulat, pagkamangha, at maging ng kawalang paniwala ay malinaw na makikita sa mukha ng mga tao. Isang napakalaking sorpresa ang nailahad, binabago ang naratibo mula sa isang simpleng kwento ng pakikibaka ng isang biktima, tungo sa isang napakatalino at matapang na estratehiyang legal. Kaya, sa lahat ng panahong iyon, hinayaan mong saktan ka, ipahiya sa publiko, tanong ng isang reporter mula sa hanay ng media. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkamangha. Isinugal mo ang iyong sariling kaligtasan para sa misyong ito. Dahan-dahang tumango si Angela. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit matatag. Tama po. May presyong kailangang bayaran para mabuwag ang isang krimen na organisado at malalim ang ugat, sagot niya. Ang kanyang boses ay umalinggang sa korte na ngayon ay tahimik at puno ng pananabik. Alam ko po ang panganib, ngunit ito ay bahagi ng aming estratehiya upang makakuha ng matibay na ebidensya at mabuwag ang mas malaking network ng korupsyon.
Walang maniniwala kung gaano kabulok ang sistema sa baryong ito kung walang pangyayaring iayanig sa kamalayan ng publiko. Ang pro bono lawyer na sumama kay Angela, na ngayon lang din nalaman ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang kliyente, ay tumingin kay Angela nang may nagniningning na mga mata. Ito ang isa sa pinakamatapang na estratehiyang undercover na nasaksihan ko, bulong niya sa kanyang kasama. Hinayaan niyang maging pain ang kanyang sarili para mahuli ang mas malalaking maninila. Isa sa mga piskal na nakipagtulungan kay Angela nang hindi alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay lumapit sa kanya pagkatapos ng paglilitis. Napakagaling mo, Angela, sabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng paggalang. Hindi ko inaasahan ito. Isang napakatalinong hakbang. Kailangan namin ng isang natural na reaksyon na hindi maaaring pekin, paliwanag ni Angela, ang kanyang tingin ay lumipat kay Aling Cora na nakangiti ng may pagmamalaki. Ang pananakit na iyon, kahit masakit, ay naging tunay na ebidensya ng kayabangan at kalupitan ni Kapitan Roddy. Ang video na iyon ang naging susi na nagbukas sa mga mata ng publiko, at ang simpatyang lumitaw ay nagbigay sa amin ng lakas upang ipagpatuloy ang mas malalim na investigasyon. Ang publiko ay namangha, ngunit nagsimula na ring makaunawa. Si Angela, na dating itinuturing na isang ordinaryong dalaga mula sa baryo na naging biktima, ay palai ang arkitekto sa likod ng pagkakabunyag ng isang malaking krimen. Hindi lamang niya iniligtas ang lupa ng kanyang ina mula sa pag-agaw, kundi iniligtas din niya ang buong baryo mula sa gapos ng isang korap na kapangyarihan na matagal nang namamayani. Ang kanyang kwento ay maitatala bilang isang tunay na patunay na ang katapangan at talino, kahit sa pagpapanggap, ay kayang yugyugin ang pundasyon ng kawalang katarungan at magdala ng tunay na pagbabago. Ang pagbubunyag ng pagkakakilanlan ni Angela bilang isang batang piskal na nag-undercover ay hindi lamang nagulat sa publiko, kundi ganap na nagbago sa pananaw ng lipunan sa buong kaso. Ang atensyon ng media at mga netizen na dating nakatuon sa malungkot na kwento ng biktima ay lumipat ngayon sa figura ni Angela bilang isang tunay na bayani sa likod ng mga eksena. Isang matalino at matapang na arkitekto ng katarungan. Hindi ko akalain. Talagang napakagaling niya, sabi ng isang residente na nanood ng paglilitis. Ang kanyang mga mata ay mailuha pa rin dahil sa pagkamangha. Handa siyang masaktan, mapahiya, para lang mabunyag ang lahat ng krimen na iyon. Sa social media, bumaha ang mga papuri para kay Angela. Ang mga hashtag na Piskalundercover at Angela Bayaning Baryo ay naging trending, ipinapahayag ang paghanga ng publiko sa kanyang sakripisyo. Ito ay isang sakripisyong hindi matatawaran, isinulat ng isang kolumnista sa isang pambansang pahayagan. Hindi lamang niya iniligtas ang lupa ng kanyang ina, kundi nilinis din niya ang baryo mula sa ugat ng korupsyon na matagal nang nabubulok. Ang mga opisyal ng Department of Justice at iba pang ahensya ng gobyerno na dati nakikita lamang ang resulta ng trabaho ni Angela mula sa mga ulat ay nagbigay ngayon ng pinakamataas na pagkilala. Ito ay isang halimbawa ng pambihirang katapangan at dedikasyon mula sa isang piskal, sabi ng isang mataas na opisyal sa isang press conference. Ang estratehiyang undercover na ito ay napatunayang epektibo sa pagbuwag ng mga network ng korupsyon na mahirap maabot sa ordinaryong paraan. Si Angela mismo, pagkatapos ng paglilitis, ay nilapitan ng batang mamamahayag na sumama sa kanya mula pa sa simula. Angela, talagang nakaka-inspire ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Bakit mo piniling danasin ang lahat ng iyon? Pwede ka namang kumilos agad bilang piskal mula sa simula. Ngumiti ng bahagya si Angela. Maniwala ka, sir, hindi magiging kasing epektibo ang paraang iyon, sagot niya. Kung dumating ako agad bilang piskal, mas mag-iingat sila. Mahihirapang makakuha ng ebidensya at hindi mabubuo ang tiwala ng mga residente ng ganoon kabilis. Sinadya kong hayaan ang sarili kong masaktan at mapahiya para makita ng publiko kung gaano kasama at arogante ang kapangyarihan ni Roddy. Iyon ay isang visual na ebidensya na hindi maikakaila na nag-udyok sa galit ng publiko na siyang nagtulak sa amin na buwagin ang mas malaking krimen. Ang sagot ni Angela ay nagpatunay kung gaano katalino ang estratehiya sa likod ng bawat kilos niya. Hindi lamang siya isang biktima, kundi isang strategist na ginamit ang sariling pagdurusa bilang isang kasangkapan upang makamit ang isang mas dakilang layunin. Ang linisin ng baryo mula sa gapos ng korupsyon at ipaglaban ang katarungan para sa maraming inaapi.
Hindi lamang niya iniligtas ang lupa at dignidad ng kanyang ina, kundi dinala niya rin ang buong baryo mula sa gapos ng korap na kapangyarihan, nagbubukas ng isang bagong kabanata para sa isang mas tapat at makatarungang hinaharap. Matapos mabunyag ang lahat at tumayo si Angela, bilang isang piskal na nagtagumpay sa pagbuwag ng isang malaking network ng korupsyon, mabilis na umusad ang kaso patungo sa isang ganap na resolusyon. Ang publiko ay namangha at na-inspire, at ang momentum na ito ay ginamit ng husto ng Department of Justice upang tapusin ang kaso hanggang sa mga ugat nito. Dahil napatunayang may sala si Kapitan Rodi sa pagnanakaw ng pondo at pag-agaw ng lupa, at nabunyag ang iba pang sangkot sa sindikato, sisiguraduhin naming maipapataw ang karampatang parusa, sabi ng isang senior na piskal sa isang press conference. Kasama si Angela na ngayon ay suot na ang kanyang opisyal na uniforme. Ang kasong ito ay isang tunay na patunay ng aming pangako na labanan ang korupsyon hanggang sa pinakamaliliit na lugar. Bumalik si Angela sa baryo, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagpatupad ng batas na nagdala ng katarungan. Nakipag-usap siya sa mga residenteng dati takot, ngunit ngayon ay tumitingin sa kanya ng may paghanga. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo ngayon? Tanong ni Angela sa isang grupo ng mga residente. Nakahinga na po kami ng maluwag, Fiscal Angela, sagot ng isang matandang babae, may luha sa kanyang mga mata. Dati hindi kami nangangahas magsalita. Ngayon, alam naming may nagtatanggol sa amin. Salamat, Angela, sa pagbabalik ng aming dignidad. Hindi nagtagal, ang katarungan ay tunay na naganap. Nagpasya ang korte na ang lupa ng pamilya ni Angela ay ibalik ng legal at walang kondisyon. Ang mga orihinal na dokumento ng pagmamay-ari ay muling pinagtibay, tinatanggal ang lahat ng pagdududa. Higit pa rito, ang kanyang ina, si Aling Cora, ay nakatanggap ng karampatang kabayaran para sa mga pinsalang kanilang dinanas. Ang perang iyon ay hindi lamang isang kompensasyon, kundi isang simbolo ng paghilom mula sa kanilang pinagdaanan. Niyakap ni Aling Cora ang kanyang anak ng mahigpit. Tapos na ang lahat, anak. Bumalik na ang ating lupa, bulong niya. At hindi ko kailanman inakala na ang aking anak ay isang napakagaling na piskal. Niyakap pabalik ni Angela ang kanyang ina. Hindi lang po ito para sa atin, Nay. Ito po ay para sa lahat ng residente ng baryo. Sa baryo, ang kapaligiran ay lubos ng nagbago. Ang dating kapitan na si Rodi at ang kanyang mga kasabwat ay nasa bilangguan na, naging isang mahalagang aral para sa sinumang magtatangkang gumawa ng korupsyon. Ang bagong pamahalaan ng barangay na pinili ng tapat at malinaw ay nagsimulang magpatupad ng mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Ang baryo ay dahan-dahang nagbago tungo sa isang mas malinis at tapat na lugar. Ang mga kalsada ay inayos, ang mga pampublikong pasilidad ay itinayo gamit ang transparent na pondo, at ang tiwala sa pagitan ng mga residente at sa pamahalaan ay muling nanumbalik.